Maayong buntag sa tanan, no? Atong sugdan ato ang Sunday School, pinagi sa pag-ampo. Ihangyo ang tanan sa pagtindog. Heavenly Father, we came before you this morning with hearts full of gratitude for the gift of the new day. Thank you for watching over us through the night and for waking up this morning with the breath of life. No? As we begin this day, we ask for your guidance and wisdom in everything we do. Fill us with your Holy Spirit so that our thoughts, words, and actions reflects your love and grace. Help us to be mindful of your presence throughout the day and to seek your will in every decision we make. We dedicate this day to you, Lord. May it be filled with your blessings and may we glorify you in what we do. This we ask in Jesus' name. Amen. Pwede na makalingkod, no? Maayong buntag sa tanan, no? Last Sunday, wala nato nahuman ang katong lesson nato about Christian character traits, no? Sa Romans chapter 12, no? Romans chapter 12 verse 12 to 21. So actually nato siya mga 19 character traits ug wala ko masayop 19 character traits ug actually nahumanta aning Romans chapter 12 verse 17 dirita ni undang, no? Nahisgutan nato ni siya last Sunday mo ni atong last verse. So to recap, diri na lang pud ko magsugod, no? So last Sunday nakatuna nato, majority sa tuang hisgutan last Sunday is about the character traits of a Christian regarding kasagara tribulations, no? Kay si Jesus gyud gaingon nga nagi tribulations sa tuang kinabuhi, no? So natay blessings, makadawat ta og blessing sa Ginoo if we pray, if we obey his commands. Pero dili mawala ang tribulations, no? Mga kasakit, mga kalisod nga atong magian. Kay ang kani mga pagsuway, maupod ni mo purify sa tuang heart, mo ni mo test sa tuang faith. Pinagi sa mga pagsuway, kani mga sufferings, diri mo gawas ang atong true Christian character, no? Kay dili nato makita ang tinuod natong kinaiya kung naata sa kahayahay. Natural kung hayahay, kung way problema, siyempre happy ta, pero dili nato makita kung unsa di atong tinuod nga kinaiya, mugawas lang na siya pinagi sa mga pagsuway, no? Diha makita nato kung tagaan ta, ibutang ta diha sa kalisod, unsa ang atoang kinaiya, unsa atong kinaiya, dili lang sa atong isig katawo, kundi unsa ang atong paglantaw sa Ginoo, no? Mudangop pa bata sa Ginoo or mubiya nata sa atong pagtuo. So muna siya nahisgutan nato ani Romans chapter 12 verses 12 to 21 o last Sunday na nata sa verse 17. So dirita ni undang, actually nahisgutan na nato ning verse 17, ang gibutang diri is recompense to no man evil for evil, no? Provide things honest in the sight of all man. So nahisgutan na nato ni last Sunday, ako lang i-recap. Ang essence ani is do not repay evil for evil, no? Justice is a good thing, pero it's a thing for the courts. But as Christians, we have to remember what James says, no? The wrath of man worketh not the righteousness of God. So dili day kinahanglan nato balusan ang evil with evil, kay ang ato ang wrath dili na mobunga to righteousness of God. Muna giingon sa James, no? So ang key part lang ani is dili nato dapat gamiton ang evil sa laing people to make us gamiton natong excuse ba para mubuhat pud tag evil, no? Dili nato gamiton ang ilang kinaiya, kung dautan man gani sila, dili nato nagamitong excuse para kita pod mahimong dautan. Mo nay purpose dira, do not recompense evil for evil.
Ako lang i-recap nga kani nga mga character traits gihisgutan nato ni not to judge. No, dili nato ni hisgutan nga mao ni siya dapat ang character traits as a Christian dahil imo dayong i-judge imong isig ka tao. Ato ning gihisgutan isip panalamin sa atong kaugalingon, no? Ingon ani bako. If I am confronted with evil, will I respond with evil? Worse is, do I basig ikaw pod ang magsugnod pod, no? Para ang tao mahimo pong evil. Basin dili lagi ka mo repay evil pero ikaw ang nag-instigate para mugawas ang pagka-evil sa isang katao. So inana kay as Christian sa nahisgutan sa previous Sunday school ni Bro Pates, no? We are supposed to be peacemakers. So dili kita ang magsugod sa kagubot, no? So although giingon diri nga dili ta mo balos og evil sa atong isig ka tao, pero basin biag kita mo hinungdan nga na evil ng tawhana. Isa po na siya. We are to be peacemakers. So muna siya, no, last katong verse 17, no? We pay no one evil for evil, but we have regard for good in the sight of all man. So dapat we will maintain a godly character. Bisag unsa pang atong kaatbang diha, dapat we have to maintain a godly character. So ato ta sa verse 18, no? Verse 18 is, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Sa uban di ay wala pa ni previous lesson ni siya, no, amo lang gitiwas na ay wala mahuman mga tulo ni ka verse. So verse 18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Gikuan gyud diri nga live peaceably with all men, if be possible. So diri nahisgutan nga kinahanglan kita peacemaker. And as much as possible, if it depends on us, kung unsa lay atong makaya, anything within our control, we should live peaceably with men, with all men. So muna diha dapat kwanta peacemaker. Dili ta mo instigate og trouble. Dili kita ang mo initiate og trouble. Dili kita ang mo pagawas sa pagka mingon ta nga nademonyuhan ang isig ka tawo mo nang ikaw nademonyuhan pug ka. Dapat dili na. As much as possible, if it depends on us, no, if as much as it lieth into you, kung kaya lang nimo, live peaceably with all men. Pero ang pangutana is it possible? Actually, dili sa tanang panahon, no? Naagi panahon nga gibuhat na nimo ang tanan, taas na kay kag pasyensya sa imong isig ka tao, pero gubot gihapon mo. Dili gihapon gyud mo makasinabot, tinuod man na, no? Ikaw na ang ni-adjust, ikaw pa'y mahimong dautan, naman na inana ang mga storya. So if it's possible, sa imo lang unsa lay nakadepend sa imuha, buhata as much as possible nga walay gubot. Pero kung dili gyud malikayan, di gyud mo makasinabot, musurok gyud imong dugo, musurok gyud iyang dugo sa imuha. Ang tubag is nasa verse 19, no? Verse 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So kung naman imo nang gibuhat ang tanan, pero dili gihapon mo makasinabot, nagyapoy grudge between you and your fellow men, ingon siya diri, dearly beloved, avenge not yourself. No, ayaw pa ni malos. Kung ikaw gipasakitan, ayaw pa ni malos. Kaya ang pagpanimalos diha ra na sa Ginoo, no? Ayaw butangig lugar ang wrath diha sa imong heart, no? But rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So munay giingon sa Ginoo. And it's heavy verse, no? Makaingon kog heavy na siya nga verse kay ang Ginoo mo iniingon nga vengeance is mine. Liman biya kag ang Ginoo mo'y manimalos para nimo. So kita mo tong ingon bitaw atong sa mga atong previous traits nato, patient in tribulation. Dapat magtagad ta kung naamang ganita sa mga kalisod, sa mga pagsuway, isalig nato na sa Ginoo. Kay eventually ang Ginoo muray mo balo sa imuha, no? Ginoo ray mo deal sa ilaha.
Kung ikaw gipasakitan, pasagdi, no? Ayaw balusi og pasakit pod. Ginoo ray mahibalo sila. Actually mo ni gingon diri, verse 20. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in doing so, thou shalt heap coals of fire in his head. Diri makita nato ang consistency sa Ginoo, no? Na ay nagpasakit sa imuha, dapat di nimo balusag pasakit. Kay ngano man, Ginoo ray mahibalo niya. Pero unsa may angay natong buhaton? Actually, we bless them. Ang atong kontra atong i-bless. Actually, mo ni kabaluta na nang Ginoo nga love thy enemy, pero in reality bisan kita Christian, lisod ni buhaton. No? Lisod ni buhaton, liman ka kontra nimo nya. Lami na kay ibalos. Pero ang ingon sa Ginoo, feed him kung gigutom siya. Tagay siya mainom kung giuhaw siya. I-bless nato ato ang enemy. Kay ngano man, kung gipasakitan ka, bless him kay Ginoo ray mahibalo niya. Ang Ginoo ray mobalo sa iya ha. Ug unsay giingon niya diri? For in doing so, thou shalt heap coals of fire on his head. Unsa may pasabot aning thou shalt heap coals fire on his head. Kung gipasakitan ka, ingon ang Ginoo, feed him, bless him. No? Ipasakitan ka pero nag-bless ka sa imuhang isig ka tao. Unsay essence ana? Nganong ato mang i-bless? Because we are Christians. Pero nagsaad ang Ginoo nga vengeance is mine. Sa ato pa, the moment we bless our enemy ug ang atong enemy dili mo balik sa Ginoo in spite sa nakita niyang sa nakita nila nato, no? Kay when we bless our enemy, ang makita supposedly sa ato ang enemy is ang kinabuhi ni Kristo sa tua, no? Imagine nato si Christ, God biya siya, pero gipanamastamasan, giluwaan, gilansang. Pero unsay gibuhat ni Kristo? Wala biya. Nagpadayon siya sa iyang godly character, which is expected of us if we are to follow Jesus. So supposedly nauntay makakita sa kinaiya ni Kristo sa atuang kinabuhi. But kung magpadayon ang enemy og heart sa tua og curse sa tua, nagsaad ang Ginoo, vengeance is mine. Meaning, every time we bless our enemy, ug di sila mo repent, in spite sa atuang goodness, ang wrath sa Ginoo mo'y makuan sila ha. Ug mo na siyang, thou shalt heap coals of fire on his head. The more we bless, the more wrath is upon our enemy. So magkagrabi ang pagdeal sa Ginoo sa ila every time we bless them and they are not repenting. Mao ni pasabot aning thou shalt heap coals of fire on his head. So makaingon ta nga, oh Lord, ikaw man day bahala, ikaw man day mo balo. So di na siguro may mo ang kinahanglan mo buhat og maayo, no? Enough na siguro nga di mo balo sa ilaha, pero di na siguro na mo i-bless, no? Kay ikaw na may bahala. Actually, gitubag po na siya sa verse 21. Nganong we keep blessing our enemy? No? Why do we need to keep blessing our enemy? Ang last verse is ningon diri, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Kani siya, mao ni ang description sa Ginoo sa tuwa if we are to live like Jesus, no? Christian character traits na to ni. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Constant issue na to ni sa tuwa. Kaya nga naman, when people hurt us, it grabs hold of our sin nature, no? Kung masakitan ganita, lami kayo ibalos, no? May insulto kaya labi na bisan pag wala man siguro sa tuwa diri walay pride, no? Actually naagyoy ang uban mingon gani nga natay dignidad, natay pride. In some way nagyo tay pride. Pero kung mainsultuhan ganita, it grabs on our sin nature. Lami kay ibalos. Pero kung ubalos ganita ana, we react with flesh, then we are being overcome by evil. Nakuptan na ta sa dautan, no? Nisurok na imong dugo, then nibalos ka. We are being overcome by evil.
So when we respond evil with evil, we are being overcome by evil. Ingon ang Ginoo diri, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So that is why mingon siya nga kung somebody hurt us, kung natay enemy, our enemy hurt us, we need to feed them when they are hungry. We need to bless them. Kung inana ang ato ang response sa evil, then we overcome evil with good. So inana siya, no? Pareha ni Jesus Christ akong giingon. Si Jesus Christ maayo, no? Gabuhi sa mga patay, gaayo sa mga sakit, pero gipanamas-tamasan gyapon sa mga tao. Pero unsay karakter ni Jesus? Humble ra gyapon siya, no? To the point nga bisag na sa cross, nangayo siya kuan, gitagaan siya unsa to gihatag siya ha. Pero unsay nahitabo sa iyang goodness? Ang isa ka centurion nakaingon, truly this is the Son of God. Niya na tong centurion. So hinaot unta nga sa tuwa pong kinabuhi, bisag giunsa ta pag hurt sa ato ang enemy, and we repay them, we bless them with goodness, na ma-evangelize sila, makita nila ang karakter ni Jesus Christ ato ang kinabuhi, no? Ug nindot kayo na nga ang atong enemy ma-evangelize because we bless them even if they hurt us. Kaya ang atong flesh nakahook man gud na siya sa sin. Og every time nga ma-hurt ta, tendency is mubalos gyud ta, no? So we need to overcome evil with good. So that's why as a recap sa aning mga character traits, we are to forgive, we are to bless, and we are to seek grace, to get along, no? Live peaceably. And our job is not to fix the situation but to obey Christ, no, in the situation. Muna siya ang Christian character, no? Christian character doesn't change anyone else as much as it changes the Christian who is doing the Christian character. If we live on these character traits, walay laing ma-change, dili na to. Siguro ma-change na to atong isig katao tungod kay nakita niya ang kinabuhi ni Kristo, pero ang pinakadako nga changes is ang atuang self mismo, no? Kita ang ma-change if we live to this Christian character. So muna siya ang character traits nga nahisgutan sa Romans 12, no? More or less ug ato nang isuma total from verse 9 na siya sa mga 27 character traits, no? So we are to rejoice in hope, we are to be patient in tribulation, we are to be constant in prayer. Kana sila. So dirita sa ato ang topic karon. Actually ang atong topic karon mubura. Gituyo nako ni siya tungod kay naamang gud tay gitiwas atong last Sunday. So ang atong topic karon is about complain or cry out, no? Ano atong topic karon? Actually related ra gyapon ni, no? Kaya ang previous topic nato is about our character traits, no? Mga kinaiya nato isip Christian, labi na kung naata sa kalisod, sa suffering, mo to gidiscuss nato to, no? Kung unsa ta, unsay ato ang attitude, unsay ato ang kinaiya diliwala sa mga kalisod, sa mga suffering. So karon maghisgot ta aning, actually maigo gyapon ni siya respond nato sa situation, no? To complain or cry out. So ang verse nato is nasa Exodus chapter 15 verses 22 to 26, pero di na lang nato basahon. Pero ang kuan ani, ang background ani is mo na ning panahon katubi taong ang Jews ikuan sa Ginoo. Nihawa sila sa Egypt, ni-cross sila, gibuak sa Ginoo tong dagat, nikiya sila from the bondage of Egypt, no? So ang children of Israel for 430 years na sila sa captivity sa Egypt, ug gi-deliver sila sa Ginoo ani. Mo ni ang unod aning Exodus chapter 15 verse 22 to 26, no? So makita po nato diri nga ang Ginoo nagyud siya mayong plano sa iyang mga tao.
no? Na siya promised land gi-allocate sa mga tao sa Israel. Pero yan ang Ginoo nga iyang plano is ang ihang mga tao mag-live sa best life as much as possible. Pero na-catch kinahanglan ang ihang mga tao mo transition from trusting man to trusting God. So makita nato na diha sa kanang verse kung atong basahon, pero wala na lang nako gi-appeal, pero muna ang concept. So ang Ginoo iyang gi-prepare iyang tao na siya gi-prepare nga land para sa ilaha, ug ilaha siyang gilid, no? Gilid, tapos iyang gikuan nga kung pwede mo trust siya ang Ginoo. Sa verse 21 diha gi-declare ang goodness sa Ginoo. I-declare niya ang strength o ilang salvation. Tapos sa 22 to 24, na diha ang mga circumstances kay gidala sila sa wilderness, no? Gidala sila sa wilderness, then after 3 days diha sa wilderness, ang mga tao na dismay, no? Kay for 3 days murag nangita sila tubig, unya nakakita sila tubig, di pa gyud nila mainom kay bitter ang tubig. Katong nahawa na sila sa Egypt, nagtuyok sila sa wilderness. For 3 days, wa sila mainom, then nakakita naman ta sila tubig, di pa gyud mainom kay bitter. So, pero naghatag og miracle ang Ginoo, nakainom sila, pero prior to that nagmurmur ang mga tao. So atong mga katunan diri ani nga verse is ang mga pagsuway gituyo na siya sa Ginoo, dili para ta mahimong desperado, dili para mawad-an tag paglaom. Gituyo na niya to increase our capacity to serve God. Kay diha sa pagsuway, mula gito, dapat character trait na to, we should be patient in tribulation. Dapat musalig ta sa Ginoo sa mga panahon sa kalisod. So munang kinahanglan mo serve ta sa Ginoo, muduol ta siya ha. Dili na siya pasabot nga para ta mawad-ag paglaom. Sama sa aning gibuhat niya sa mga Israelites, no? When faced with the testing of faith, ang atong response is ato ang choice, no? Kung naagay pagsuway, ang respond ana, kaya ang expectation sa Ginoo is dapat mo salig ta siya ha. Pero ang respond na to ana is ato ang choice. It's either we make a choice by principle or we can allow our emotions to control us, no? Kay sa nisgutan previously kani manggong pagsuway, kung natas pagsuway, siyempre kaguol, no? Wala man siguro malipay gisuwayan, no? Kung natas pagsuway, na dihang mga kaguol, kasakit, o nahisgutan ako before, kung natas sa tribulation, natas pagsuway, na diha ang temptation. Diha kusog ang temptation. Same thing sa katong gitempt si Jesus Christ. No, wa siya kaon, gutom siya, layo siya sa mga friends and families, diha siya gitempt sa yawa. Same thing sa tuang kinabuhi. So sa panahon sa tribulation, sa mga kalisod, na ang temptation. O sa tuang pag-respond ana, it's either we respond by principles of God, or magpa-allow ta sa atong emotions to control us. Kay delikado kung ang emotion ang mo-control sa tuang choice, no? Ug makita po nato diri, God has the answer prepared for our problems, no? We just need to seek His face and wait for His solution. Motong patient in tribulation. No? Many times God permits of times of drought, no, in order to improve our relationship with Him, no? So, item number 1, no? Sa panahon sa kalisod, panahon sa mga pagsuway, sama sa atong nabasahan nga verse, no, sa atong reference verse sa Israelites nga gipagawas na gani sila sa Ginoo sa diha sa Egypt. Pero the moment nga wa sila kakitag tubig, gamurmur sila. Nakakita sila bitter, di pod mainom, gamurmur na pod sila. So in times ana, recognize that complaining about difficulties never has and never will fix problems in our life. Ato nang i-realize gyud, no? Kung naman gani kalisod na ay mga pagsuway nata sa ana nga mga kuan, ang pag-complain sa atong kinabuhi, makatestify man siguro, no? Isip human, nagitay tendency to complain, no? Naagi na.
Pero dapat atong ma-realize nga ang pag-complain nato di na mo solve sa problem. Di na siya mo fix sa problem. We must learn to depend on God for the most basic necessities, no? Kung wa tay pagkaon, dako kag utang, kana may na common problem. Pero dapat dili ta mo complain. Kaya ang atong pag-complain di magyapon na makasolve sa atong problema. Ang point dira is we need to depend on God, no? Itubag na diha sa Matthew 6:25 to 34, no? Wala na lang nako giapil kay medyo taas-taas 25 to 34, pero ang 33 ani mo ning nga seek ye first the kingdom of God, no? And his righteousness, and all these things ang gipanghisgutan nga unsa imong kaunon, unsa imong suoton, i-provide ra na siya sa Ginoo. So basic necessities. Mo nay common po natong problema karon, no? Kung maputos ta sa utang, unsa atong kaunon, na napoy ting tuition, manginana, common problem. Pero mo complain ta dili na mo solve sa to ang solusyon, sa to ang situation. Di ta mahawas kung magsige tag complain. Ang ato ang response supposedly is we need to trust God, no? Patient in tribulation sa one of the character traits, no? Complaining is a natural response of a carnal man. So muna akong gingon ganiha, maka-complain jud ta kay nganuman naapamangud ta sa ato ang lawas, sinful nature. Mobitaw nang the moment we accept Jesus Christ, puy-an ta sa Holy Spirit na ay wrestling mahitabo, no? Nag-wrestle ang ato ang sinful nature o ang Holy Spirit kay napaghapon ang struggle. Matempt paghapon ta. Pero grasya sa Ginoo, choice nato kung magpa-give in ta sa atong emotion or mo make tag choices based on principle nga naa sa Bible. So complaining is a natural response of a carnal man, but when in faith we bring our complaints before God, we will receive an answer to prayer. So naisgutan po nato ni nga matingala ka kung ang isa ka Kristiyano walay prayer life, no? Kaya ang prayer, bisan gani nan Christian mo kuan gani mo sana mo suggest pa gani og meditation nan Christians, ha? Kay tungod adtong placebo effect nga naay peace ang imong makuan. How much more nga kita Christians nga God will answer our prayer. So dapat in faith muduol ta sa Ginoo, no? So naturally kay naa man ta sa ato pang kaning lawas nato, we start off complaining, no? Makita nato na sa Psalms 142 verse 2, no? I poured out my complaint before him, I shewed before him in my trouble. So natural na sugod mo complain yun ta, but we need to pray. In doing so, mingon din dire sa verse 5, but when we spend time in prayer, our complaint, no, seeking what we want is turned to crying, seeking what God wants for us. No? I cried unto thee, O Lord. I said, thou art my refuge and my portion in the land of the living. So in times of trouble dili ta angay mo complain. In times of difficulty, dili ta angay mo complain. No? Duol ta sa Ginoo, ampo ta sa Ginoo. Kaya nga pag-complain, dili gyud na siya mo change gyapon sa tong situation. Pero when we pray, God answers prayer and it will change our situation. So we need to realize also that complaining about the trials God brings into our lives does not change our circumstances. It will only robs us of God's blessing. So dili ang pag-complain dili na siya mo change sa atong situation. It will only robs us of God's blessing. So di pa gyud ta ma-bless kung mag-complain lang ta, no? Gawas nga dili mo change sa situation, di na hinuon ta ma-bless, no? So we need not to seek carnal solutions to our spiritual problem. Na siya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 5 to 10, no? God was not pleased with them, no? Wala na lang ako gikuan, pero gihisgot gihapon ni sa mga Israelites, no? Nga wala malipay ang Ginoo sa ilaha ug na-stuck sila sa wilderness. Munay message dira sa 1 Corinthians chapter 5 verse 10, no? And we should learn to depend on God, no?
before we find out God is the only one we can depend on. So naay verse po dira, Numbers 21 verses 4 to 9, no? So sa Ginoo ra gyud ta, labi na kani man kung mga dire situations, circumstances nato. Mabot ra man gud ang desperation nato kung wala na tay solusyon, no? Pero kung naay solusyon, masolusyonan man nato. Siguro dili na ta kadangop sa Ginoo kay nasolusyonan nato. Pero in times nga di gyud nato masolusyonan, dapat dili ta mo complain. Mangayo tagtabang sa Ginoo. So munay message that complaining is the result of lack of faith in God, no? So kung naaday encounter kag problem nga lisod sulbaron, as a Christian, naman tay Ginoo, mangayo tagtabang sa Ginoo. Pero when you complain, it only shows nga wa kay faith sa imong Ginoo. Nganong wa makamangayog tabang niya? Dili ba din na makaya sa imong Ginoo sulbaron? So as Christians, dili ta dapat mo complain because we believe in the Almighty God, no? Walay situation nga dili ma-solve sa tuang Almighty God. So we have no reason supposedly to complain as a Christian. And item number 2 is we need to recognize that God is aware of our heartaches, no? Sa panahon sa kalisod, usahay makahilak ka ana. Pero dili nato kalimtan nga ang Ginoo kabalo sa tong sitwasyon. No? Kung unsa magani imong giatubang karon, no, na bakay sakit nga di lisod maayo, hantod nga nagcomplicate, we need to recognize that God is aware of our situation. God is aware of our heartaches, no? God knows the path we are on in life, no? Classic example is sa Job, no? Ako na lang gibutang pod ang text, no? Sa Job 23 verses 8 to 10, no? Behold, I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. On the left hand, where he doeth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, and I cannot see him. But he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. So, kadaghanan nato ni mahisgutan nga ang pagsuway na panahon nga i-deliver ta sa Ginoo sa trials, no? Di ta niya ipaagi ana. Pero napoy panahon nga pag-deliver niya, ipaagi gyud ta niya, ipalusot ta niya sa trial. Kay ngano man, pagawas nato, we will be purified as gold. Diha ta mo strengthen as a Christian, no? Munang dili ta dapat mo question nga, Lord, unsa man sa kalisod ba, murag mo question ka, nahisgutan nato na before, no? Ang temptation ra ba, kung grabe na kaayo, kay ang pagsuway, kung grabe na kaayo, musulod ang temptation. Ug ang temptation, worst case scenario, basin mo doubt na bitaw dayon ta. Temptation lead us to sin, and temptation lead us to doubt. Usahay mo doubt na ta sa Ginoo. Pero diri gipakita nga usahay ipaagi ta ng pagsuway to purify us, and I shall come forth as gold, no? Ma-purify ta. Necessary ni siya, dili pwede ang Christian dili moagi pagsuway. Kinahanglan ta moagi ani para pud ta mo grow sa ato ang faith. Kaysa gikaingon ko na previously, true Christian characters diha makita sa tribulation. Kay kung nindot imong kinabuhi permente, dili makita kay syempre kung nindot di happy kay ka, dili matest imong faith, no? Kung mo hold on pa ba ka sa Ginoo in spite sa imong circumstances. Sa Job 28 verse 23-24 gibutang po diri, God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof. For he looked to the ends of the earth and see under the whole heaven. So diri na to makita nga ang Ginoo kabalo sa atong sitwasyon. Kabalo siya, aware siya sa atong heartaches. Kinahanglan lang ta mo dangop gyud sa iyaha, mo trust sa iyaha. Sumutong gisumpay nako ni siya kay before ani dapat naata aware ta atong mga character traits, no? Patient in tribulation, rejoicing in hope, no? Next is God wants to meet our needs, no? But more than that, he wants to strengthen our relationship with him, no?
Matthew 7 verses 7 to 11. No? So natay mga panginahanglanon. Kabalo ang Ginoo ana. Gusto ang Ginoo nga i-provide na niya sa tua. Pero mao lagi na no. Ug atong i-relate sa tuang physical na kuan. For example sa atong anak, as parents, gusto ginato i-provide sa tanan sa atong anak, no? Pero sama sa Ginoo, dili lang kana ang gusto sa Ginoo, no? God wants to meet our needs, but more than that, He wants to strengthen our relationship with Him. Kung atong i-spoil ang atong anak, ihatag nato tanan protection, ang tendency mo to na preempt na nako, ang atong anak ma-spoil, no? Ug tanaw nimo karon mura siya og ma-feel privilege. Usahay dili mayo ang output, no? Munang from time to time dili man ingon nga ihikaw nato na sa atong mga anak, no? Pero tudluan nato ang atong anak nga mangayo sa tua. Same thing sa gibuhat sa Ginoo sa tua. Kabalo ang Ginoo sa atong sitwasyon. Pero we need to seek His help. We need to go to Him in times of need because He wants to strengthen our relationship with Him. Same thing sa atong mga anak. Kinahanglan ang kita ug atong anak nindot ang relationship, naay communication. Dapat makita sa atong anak kay kinahanglan mo salig siya sa iyang mga ginikanan. Dili kay spoiled, no? Tungod kay gihatag nimo tanan ang tendency mas spoiled. So muning gibutang diri sa Ginoo, no, sa Matthew 7 verses 7 to 11. Ask and it shall be given to you, no? Seek and you shall find. Kabalo ang Ginoo sa atong sitwasyon pero ningon siya, ask and it shall be given. Seek and you shall find. No? Knock and it shall be open unto you. For everyone that asks receive it, and he that seeketh findeth. And to him that knocketh it shall be open, no? For what man is there of you whom if his son ask bread, will he give him stone, no? Or if he ask fish, will he give him a serpent? No? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall the Father which is in heaven give good things to them that ask Him? So kinahanglan mangayo ta sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo sa atong panginahanglanon. Kabalo ang Ginoo sa atong kasakit. Pero kinahanglan mo dangop ta siya. Kaya ano, diha nga pamaagi ma-build up na to ato ang relationship sa Ginoo. We will learn to trust God. Og diha pod pamaagi matubag ang atong pagampo. Kay unsaon pagtubag sa atong pagampo kung dili ka moampo? No? Mo biya na advantage nato Christian because we believe in the Almighty God that answers prayer. No? Mao ni nakalahi sa ubang religion. Christianity mao ra ni religion nga ma-prove nimo tungod sa ilahang mga prophecies. Ubang religion ga-claim sila pero walay prophecies nga na-fulfill. Atua daghan kayong prophecies na fulfill. Daghan kayong answered prayers. Munang previous Sunday maka-question ka kung Christian ka ug wala kay prayer life, how come, no? Sayang ang benefits kung baga, no? Daghan kay benefits ang prayer. So na mga example diani, no? Nga gitubag sa Ginoo ang ilahang mga pagampo, no? Kaning the lad in the wilderness, no, cried out and God heard him, no? Kuani siya. Wala akong pudigo. Kuani siya makita. Wala na ako nabutang ang reference verse, pero naani siya sa Genesis chapter 21 verse 17, no? Pabutang na lang sa inyong notes. Genesis chapter 21 verse 17, no? Ang second kaning Hannah cried in her time of need and God heard, no? Naani siya sa Samuel chapter 1 verse 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 11. Si Hannah. And the children of Israel cried while in bondage and God heard their cry. So kita po nato ni diri sa Quran. Saan ni siya? 1 Samuel, Exodus 3:7, no? Exodus 3:7. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt and have heard their cry by reason of their taskmasters.
for I know their sorrows. So kabalo ang Ginoo sa ato ang heartaches. Ug mutubag siya sa atong pagampo. O kaning ikaupat, Manoah cried unto God, and he gained wisdom on how to rear his son for God. No? O ni ang papa ni Samson, nagpray siya sa Ginoo, ug itubag na siya. Ang verse ana is Judges chapter 13 verse 8. O kani si Paul and Silas, they sang praise unto the Lord at midnight, and the Lord heard their voice and delivered them from prison. Sa Acts chapter 16 verse 25 to 26. So muna yung mga examples nga mutubag ang Ginoo sa tuang mga pagampo. We just need to reach out to God, cry to God, no? Dili ta mo complain, because complaining doesn't change anything, ug mo punay makawala sa blessings sama sa mga Israelites, no? Grabe na gani kay to ilahang blessings, grabe na kayong miracles, liman ka gibuak ang dagat. Pero pag abot nila dito sa nagmurmur gihapon sila pag in time sa kalisod, no? Wa sila kitag tubig o nakakita sila o nya pait, grabe ilahang murmuring. So girab sila sa Ginoo sa blessings. Ug ang ilang pagmurmur dili mo change sa situation. So we need to cry to God, no? Duol tas Ginoo. And lastly, God does not want to hear our complaining, no? But He will listen when we cry out, no? Di day ganahan ang Ginoo nga mag-complain ta, unang dili gyud ta angay mo complain, no? Kay nahisgutan na ganiya, no? Makita nato, it is always the cry of God's people that got God's attention. Complaining only brings judgment and postponing of God's blessing. Mao gyapon ni. Nahisgutan gyapon ni kaganiya, no? Hebrews chapter 4 verses 15 to 16, no? For if we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So si Jesus Christ ang gihisgutan ani. Exodus chapter 2 verse 23 to 24, no? And it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry come up unto God by reason of the bondage, and God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So makita na to, when they cry, God heard their groaning. So maminaw giday ang Ginoo sa tuang paghilak diya sa iyaha, no? Exodus 3:7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrows. Na hisgutan na nato ni kaganiha. No? God knows our heartaches. No? So when we are faced with times of despair, we need to refrain from complaining and cry out to God. Balik-balik na ni siya. So actually, nasa Psalms, no? Kasagara sa mga na magina siya sa Psalms. Di na lang nato basahon kay medyo taas-taas. Diri na lang ta sa ending, no? Rag conclusion na to. When times of difficulty come, learn to depend on God. Cry out and do not complain, no? Diri na to gamiton tong Christian character traits na to, no? In times of difficulty, in times of tribulation, be patient, no? Patient in tribulation. Rejoice in hope, no? Bisan pag naa ka sa imuhang kalisod, we can still rejoice because of God's promise. Hunahuna ang glorious days. Time come that we will be with God in eternity. It should be one reason for us to rejoice. And be patient in tribulation. No? Learn to depend on God. Tagda ang solusyon sa Ginoo. Dili ta ingon nga dili ta makahulat, no? Kay naay purpose ang Ginoo. Posible gitrain ta niya na para ta ma-purify. Just obey God's commands. So do not delay God's blessing in your life or bring on yourself unnecessary trials by complaining. Kay sa atong nabasahan kaganiha, when we complain,
i-hold na hinuon sa Ginoo ang iyahang blessings. So in closing, mo ni ang ato ang verse, no? Psalm 34:4. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. So God answers prayer. Just depend on God, no? We have an almighty God, all-powerful God. Bisag unsa pa na kadako sa ato ang pagsuway, kalisod sa atong sitwasyon, walay mabuhat ang ato ang pag-complain. Dili na ma-change ang situation nato by complaining. Mas lugi pa hinuon kay it will rob the blessings of God from us. Ang pinaka-best solution is cry out to God. Palaban sa Ginoo. If you truly believe that you are believing the Almighty God, the all-powerful God, then dapat dili na siya ingon nga question kung kinahanglan pa bata mo tawag. Tawag ta, no? Sama sa atong anak, kung dili na kaya, tawag mo, balik man as ginikanan. Dangop man na ginikanan, no? Dili na to naawato ng actually mo na ni kini sa kalibutan karon, no, nga murabag individuality, no? Respect may individuality nga, to the point nga dili na mo balik sa taas na garbo, actually taas og garbo. Dili mo pahiubos. Dili mo balik sa ginikanan kay taas nagnahuman, no? Balik ta sa Ginoo. Kung sa to ang pagsuway, di na gyud kaya, balik ta sa Ginoo. So let us pray, no? Heavenly Father, thank you for your message we have received today. Lord, we acknowledge that in our times of weakness and frustration, it can be easy to complain. But today we are reminded that you hear our cries when we turn to you with faith and sincerity. Teach us, God, to lay our burdens at your feet, to replace our complaints with cries of trust, and to seek your face in every situation. Just as you hear the cries of the Israelites in bondage, the pleas of Hannah and the praises of Paul and Silas, we know that you hear us and are always working for our good. Help us to be patient in our trials and steadfast in our faith, knowing that you are our deliverer and our hope. Let our voices be filled with praise when the darkest hours, confident that you will bring us through every challenge we face. May your Spirit continue to guide us, strengthen us, and fill us with peace. Let us remember that you are always near, ready to listen, and willing to act on our behalf when we cry out to you. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen.